Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Soul Drop Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Mateo 6, talatang 33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghanap buhay sa lansangan na sila ay iyong ingatan sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, na sila ay makasumpong ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Ang mga maling akala, kapag inuna ng isang tao ang kaharian, yung yayaman siya. Mali po yun. Ang totoo, sinabi ni Jesus na ang mga umuuna sa kaharian ng Diyos ay paglalaanan ng kailangan nila. No? Paglalaanan. Gaya ng mga pagkain at damit. Pero, hindi niya sinabi na magiging mayaman tayo. O ipinahiwatig man na ang kayamanan ay katibayan ng mga pagpapala ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Diba? Hindi sila nagugutom. Binibigyan sila ng Panginoon ng mga pagkain. Kaya huwag kayong mag-alalang baka kayo ay kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan natin ang lahat ng mga iyan. Diba? Kaya alam ng Diyos, alam ng ating Panginoon na nasa langit na kailangan natin yan. Mga kapatid, kaibigan, higit sa lahat ay pagsikapan natin na tayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang totoo, mga kaibigan, kapatid, binabalaan pa nga ni Jesus ang mga tagapakinig niya na ang paghahangad na yumaman ay magpapahirap lang sa kanila na unahin ang kaharian ng Diyos. Halimbawa, si Apostol Pablo, inuna niya ang kaharian ng Diyos sa buhay niya. Pero may panahon na kinakapos siya. Pero hindi siya pinabayaan. Ipinikalob sa kanya ang lahat ng kanyang mga pangailangan. Sinabi din niya na mapanganib ang paghangad na yumaman. Bakit kamo? Dahil maraming mga pagsubok, maraming tukso kapag marami kang kayamanan. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay na inialay niyo sa amin. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Gabayan mo kami, Panginoon, sa araw na ito.
Ikaw nawa ang siyang maghari sa aming mga puso at buhay upang kami ay makasunod sa iyong kalooban. Panginoong Diyos, alam namin na hindi mo kami iniwanan o pabayaan man. Ang aming mga pangangailangan, sa araw-araw ay pagkakaloob mo sa amin. Alam namin, Panginoon, na ang pagpapala ay patuloy mong ibinubuhos sa iyong mga anak na naglilingkod at nagtatapat sa iyong pangalan. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen.